morning. Happy Monday. Monday ngayon, holiday. It's a long weekend. Holiday actually. Nag-holiday nung Friday. Then, ngayong Monday din. So, it's August. So, it's a pretty long holiday. And Charlie is on his way here para tapusin na namin yung ito, si 124. Although si 124 naka-cover and it has a flat tire. Yan. So tatapusin na namin yung mga unfinished things na gagawin. So mamaya, napakita ko sa inyo. But for today, let's feature the Ford Everest. So here is my 2018 Ford Everest Titanium. Pinalitan ko lang to. Ginawa kong vibranium online. You can buy emblems online, letterings, metallic letterings online. Tapos, spray paint lang namin para maiba lang. So, this is how it looks like. I got it brand new last 2018. Sorry, medyo madumi. So, regalo to sa akin na father-in-law ko during our wedding ni Mrs. Hindi ko alam bakit Ford. And yung rear, medyo ayoko yung rear kasi bilog. Masyadong bilog for me. Masyadong pa-curvy ng ganon. Not my style. And I don't like the spoiler here. Walang kanto, isang buo. It doesn't look like a spoiler actually, no? Yan. So, pinamat natin siya just to make it different. Then, at least automatic tailgate. Yan. Very convenient. Convenient kasi pag automatic tailgate. Tsaka ang laki ng ano niyan. Yan. Ang laki ng struts niyan. So, there is cargo space if just in case you need cargo. Tapos, meron pang upuan dito. If i-flip mo lang yan, touch button, it can sit 2 more. But normally, ako lang mag-isa gumagamit ito. This is my daily workhorse talaga. Sa work, ito ang ginagamit natin. Original color niya, blue. Ayan, kasi nakarap lang siya. So, I have a problem here sa likod. Pag umuulan, may tumutulo dito, no? Pumapasok. Siguro galing dun. So, tumutulo siya dito. That's why kung makikita nyo, may stain. Hindi ko pa siya napapagawa. Okay? So far, yun lang naman yung mga naging problema ko sa kanya, yung tulo. Pati mamaya, meron din tulo sa harap, pero na-address ko na yun. So this is the side. Yan, it's running on 20s, pero pinakulayan ko na siya ng black, gloss black, kasi nga nag-wrap ako. Tapos, napalitan na rin natin siya ng goma na medyo all-terrain, para lang to give it more flavor. Ang stock niya, 265 50-20. Yan. So we have your step board. It's 2.2 6-speed manual. Tapos apat ang disc brake, of course. Yan. Ang gusto ko dito yung harap. Yan, magkaharap sila ni Everest eh. Pero I like the lights, the headlights. Tapos pa yung fog lamps, tsaka yung grill niya. Ito, pinalitan ko na rin ng aftermarket. No? Alright, so that's the car for you. Tingnan natin yung engine. So, here is the engine. Wala na siyang stand. So, automatic lock na yan. Which is very convenient. Sorry, madumi. Hindi ko naman napapalinisan yung makina ito. So, ito 2.2 liter diesel. Ayun, diesel. Yun nga lang, diesel. Hindi kasi ako mahilig sa diesel eh. So, but ito, diesel. Wala naman ako naging problema dito. Itong engine na to, malakas sa rekta, surprisingly. Kahit na 2.2 siya, pagdating sa rekta, ang bilis mag-accelerate and ang bilis sa rekta. Andun yung power talaga. The only problem that I have is yung lag, yung turbo lag niya. Pag nag-step ka sa gas, mararamdaman mo talaga na may half a second delay na lag yun. Nakakainis yun. Pero medyo nabawasan yun, yung nagpalit tayo ng downpipe. Yan. Here is the turbo. Yan. Tapos nakikita nyo, stainless na downpipe. Kasi nagpalit tayo ng exhaust dito, Borla. Ayan, naka-Borla yan. Naka-straight na yan. Delete cuts, diretso, downpipe. So, yung in-improve natin yung exhaust, medyo nabawasan yung lag niya. Pero meron pa rin. No, yun lang yung downside, yung lag. Wala naman ako naging problem dito sa engine na to. Except for that check engine light na sinasabi ko nga sa inyo na lumabas. So last week clear natin, tapos lumabas na naman kasi, so naiinis ako. So actually ngayon, why we have a vlog sa Everest is dadali natin siya sa specialist somewhere near Quezon Avenue.
Dunamis. Yung Dunamis shop, specialty sa mga Everest. So, I just want to make sure na ma-address ng tama to. Expert ata ang kailangan namin kasi although ang sinasabi nung scanner namin, it's the fog lamp dahil nagpalit tayo ng bulb. I just want to make sure. Kasi kami ni Charlie, hindi naman kami marunong magbasa talaga, mag-diagnose ng sa scan, no? Actually, ang purpose ko dun kaya ako binili, just to erase the codes and to give me a heads up kung ano ba yun. So, dadalhin natin siya dun ngayon. I'm sure naka-deal na sila na something like this, yung codes na binabato niya. Para lang at least alam ko na professional lang tumingin. So, I've been to that shop before. Ito, pakita ko sa inyo. Na-try ko na sila. Sobrang galing nila guys. Tsaka sobrang bait. Sobrang bait. Telling you. Ito kasi ang problem ko dito. May sunroof siya. As you can see. Tumutulo yan. Sakit ng Everest yun. So pag umuulan, after some years, tumutulo siya dito. So the problem is yung drain plugs dun. May drain plugs sila nata dun sa ilalim. Dalawa. Nagbabara ng dumi. So I went to Dunamis. Minessage ko lang sila sa Facebook and nag-reply sila. Sabi nila dali mo lang doon. Tapos alam na nila gagawin, tatanggalin yung plug. So tinanggal nga manually, tapos nilinis lang yung dito, yung mga bara. Tapos yun, na-cure na. Naayos na yung tulo problem ko. And hindi nila ako pinabayaran. Sabi nila free of charge. So, ganun kabait yung Dunamis na yun. So let's do a shop tour. Mamaya pakita ko sa inyo yung itsura ng shop. Just in case you have an Everest and you're looking for a reputable shop, yun. Doon tayo sa Dunamis. Alright? So, yun lang naman, ligo lang ako. Then, let's head over to Dunamis. Alright. Let's go to Dunamis in Kiwav. It's, I think, 9 o'clock in the morning. First start, here is the key. Yan. First start tayo. Up. At least hindi siya push start. Traditional pa. Ayun o. Leche talagang ano yan eh. Check engine. Although fog lamp lang naman, ang sinasabi niya, dapat tayong gas. Pagas na rin tayo siguro. Pagas na rin tayo siguro. Daan na tayo yung Shell. Nakakuha na rin akong kape. Although kahit sinasabi ng scanner is just the fog lamp. Tapos may isa pang code na sinasabi, hindi ko kasi maintindihan. Eh balik ng balik. Before na bumili ako ng bagong bulbs para sa fog lamps, I just want to make sure na tama yung nasa utak ko. Kung yun nga, hindi doon ako bibili ng bulb kay Dunamis, no? So anyway, ayoko na kasing bumalik yan. So might as well balik na tayo kay Dunamis. And it's also a chance for me to build a relationship with them. Kasi just in case na may mangyari sa auto, wala akong tatakbuhan kundi sila, no? Alright, see you later. Here in Shell White Plains, papakarga lang tayo ng 1.5 B-Power diesel, of course. Alright, so got our iced coffee. Siyempre sa Turks, perfect way to start your day. Alright, so let's head over to yun nga Dunamis. Daan natin EDSA, papasok ng Green Hills, tapos Santa Mesa ata. So it's 9:30. Kailangan kasi maaga tayo doon dahil maraming nagpapagawa doon, no? So although nagpa-book tayo, minessage ko sila and nag-reply naman sila. So okay, booking for today. Open sila, holiday. So yun ang nagustuhan ko doon, may sumasagot kahit messenger lang. Kasi yung ibang shops talagang never sumagot, no? So ito si Dunamis, busy shop yan, kilalang shop yan. Very professional, sumasagot. So tingnan natin kung ano sabihin nila dyan sa lecheng check engine na yan. So sana it's not something serious, no? Alright, so let's talk about the car. Here in Corinthians, papasok na tayo ng White Plains. Ay, ng EDSA, sorry. So it's a Monday holiday drive. Beautiful Monday holiday drive. Weather is nice, quite gloomy. Nag-uulan kasi lately. So anyway, what I like about the Ford Everest, ito talaga may daily driver, puntang office everyday. Ito talaga kotse ko. Mataas siya, as you can see. Look at the commanding view. Tapos very spacious. In 400 meters, turn right onto Epifanio de Los Santos Avenue, Maharlika Highway. SUV. Talagang ito underrated na SUV. Very comfortable ride. One of the selling points talaga is yung ride. Very comfortable, hindi matagtag. Ang sarap.
ng right. Tapos the engine is very powerful. It's strong. It has a strong engine. Turn right onto Epifanio de Hindi Los ka Santos Avenue, bibitinin Maharlika sa power Highway. when you want to overtake or need a little bit of extra kick. Yung 6-speed na yan, ang ganda ng transmission na yan. Continue on It will Epifanio downshift de Los if Santos Avenue you for need to 5 be. kilometers. No? So, ang sarap niya i-drive. The steering feels, it's not light but it's sturdy, tapos solid na solid. It will give you the confidence. The aircon is very very cold. Sobrang lamig ng aircon ito. Pag gabi nga minsan pinapatay ko yan dahil sa lamig. Hindi ko kaya lamig, no? But what I like best about this car is ito. Yung infotainment na yan. Sobrang very user friendly. Ang lakas ng sounds ito. Sample na natin. Ayan, no? So malakas ang sounds, easy to connect, easy to use. Tapos ang laki ng screen niya. Tapos surrounded with many speakers. Ayan, no? So it's reliable actually. Itong Everest na to. Ngayon lang ako nagka-problema dyan sa check engine na yan. Gawa nga nung, ewan natin kung fog lamps. Tapos I also had problem with that side mirror. Nalalaglag yung salamin yan. Pinadikit ko lang ulit kay Charlie. And yung na-explain ko sa inyo tumutulo dito pag umuulan and yung sa likod. No? Yun lang. So maintenance ko nito once a year. Change oil. That's it. Brake pads, likod pa lang napalitan ko. Or harap ba? Harap ata or likod, di ko matandaan. Pero once pala ako nagpalit since 2018. So hindi ko to na out of town kasi yung pang out of town ko is yung E150. So ito talaga pang city. You can drive her around the city, no problem. Wala problema sa traffic, lahat. Subok na to sa baha kasi mataas. Yun din ang gusto ko dito, mataas yung ground clearance as you can see. So you know, I believe this SUV is an underrated SUV. Not as sikat as Fortuner and Montero. Price-wise, nagde-depreciate din ang price-wise ang presyo nito. So mura na lang ngayon bumili. Mga 800,000 ata, 700,000. So this unit has 47,000 kilometers on the clock. No? So yan, I'm excited to use this car every day just because of this. Yung infotainment niya. Dahil napakadali gamitin. No? And she's fun to drive actually. Kasi responsive naman yung engine niya. Although there's a bit of lag minsan. Pero the power is there. Tapos isa pa ring downside is mausok. Medyo may usok. Nakikita ko minsan pag binibira ko or pag nilalagyan ko ng konting, when I step on the pedal, minsan nakikita ko may usok na lumalabas, no? So yun lang. Anyway, we are 24 minutes away sa Dunamis. Papasok na tayo ng Green Hills. Tatagos tayo sa Santa Mesa. Let's do a shop tour. Sana wala masyadong tao dahil medyo challenging ang parking doon. Alright? So 10 o'clock here in QAV. Slide right onto Kazan Avenue Bridge. Sa taas tayo bago ka mag-tunnel. After ng intersection, dun siya, no? So pag weekday traffic kasi dito sa taas eh. So pwede ka naman sa ilalim, doon ka na mag-U-turn, no? Pag weekday. Anyway, malapit na tayo sa Dunamis. Itong shop na to, mabait sila. They do take care of the customers. Asikasuhin ka agad. Again, I've had one experience with them. So that's why I decided to make this video. Kasi I want to feature them. Dahil nakakatulong sila sa ating mga owners, no? So, yan, nandito na ako. Marami na naman tao. I see a lot of Everest already. So, yan ang problema lang. Alanganin lang talaga yung pwesto. May aso pa. Ayan, yan ang Dunamis. Full of Everest. 10 o'clock. Your destination is on the right. Punong-puno, no? So, may mag-aasikaso naman sa'yo dyan. Park lang tayo muna. Ito, may aalis. Okay, wait lang. Security pa sila, may mag-aalis sa'yo. So, ayos yan. Monday holiday. Ito mo gano'ng kadaming tao. Ito yung lounge nila. Dami taong papagawa. Dunamis for you. Ford specialist. Gagawa ka ng JO sa kanila. Tapos bababa ka na ulit. Mini cafe pa. Pwede ka kumain. Coffee. Ganda tong lounge nila. Ito si Bossing. Ano pangalan mo, Bossing? Saan ko sir ako? Oo. Bayona. 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 Hindi na nila in-scan. Ayun si Mikmik.
tansya nila, turbo hose. Yes, sir. Oh, sakit, narinig ko nga, sakit ng Everest turbo hose. Yan Eh. sir ang pag nag-check-in niya sir mostly. Isang tingin, alam na nilang... common issue. Common yan sir, common yan. Common issue nga daw. Nakakita ko na rin sa group kasi ito is laging tinuturo nila. So kaya daw nag-check engine, palitan na. Plug and play. Itong isang buo ba yan? Apo po. Malaki rin ano? Sige. Ngayon sir, silicone yan. Oo. Sige. Broken to. Sir, anong kulay sir? Ha? Anong kulay? Red, blue. Red mo na para may nakikita ang iba. Salamat ah. Anyway, pwede namang card sa kanila kaya madali. So, yun, isang tingin. Hindi na nga scan eh. Pero nagsasabi sa scanner ko, fog lamp, kasi pinalitan ko yung... Ano nito eh? Isa pang error yan sir, ilalabas ituturo sa'yo mas airflow sensor. Higher than- Walang sensor nung sinasabi. Higher than expected. Tuturo na yung max. Ang sinasabi niya, voltage sa fog lamp. Baka mamaya, yun din yung rason kaya nag-check engine. Anyway, ikaw na bahala. Ayos, sabi sa'yo, iba eh. Kaya duda na ako, hindi lang fog lamp yun eh. Anyway, buti yun, nagkataon tayo. Ayan. Ay, pucha ko nga no. Truck mo. Oh, positive. Kasi sa goma sir to. Magkano yung isang ganito? Nasa 4950 po. 4.9. 10 years Four. warranty po. 10 years. Ayos ah. Eh, malaking pyesa naman kasi. Pwede na, no? Common issue. Butas. May inalapang kapit kahit Sa may throttle body. Anyway, no? Pakita ko yung labas ng shop. Quezon Avenue. Nasa may daan kasi talaga sila eh. Yun lang ang downside. Medyo alanganin yung pwesto nila. Hirap mag-park. Although, may mag-assist naman sa'yo. Ang laking bagay nung may security sila sa labas. So, mag-control ng traffic. So, at least ako. Wala pa 5 minutes actually. Naka-park na ako. So, yun yung shop. 5 bay. Meron sila. Punong-puno. Pag holiday daw, mas puno. Daming mekaniko. So, mga supervisor. Kabisado na nila. Maganda kasi sa mga specialist, no? Kabisado na nila yung sira. Kaya may kutob na ako eh. Hindi lang paglamp yun eh. Kasi balik ng balik, tapos medyo umingay nga ng konti yung engine. Medyo may sipol ng konti. So it's not natural. So yung pagkakita natin, malaki nga yung butas nung turbo hose. Ay, ewan ko anong hose tawag dito. Ayan. So lahat to, ayan. Ito yung papalit, color red, 4.9. Ganda, at least maganda na yung kulay. dito sir, pang ranger po. Pang Sabi ko ranger nga po ba eh. kasi mali. Pang Ranger, pero ganung kulay gagawin. Pati pala yung clamp kasama, bagong clamp. So, ganun kabilis. Tapos i-clear na lang siguro yung codes doon para maayos na. So, finally, maayos na rin. Duda ako kasi talagang balik ng balik eh. So, ang maganda dito sa Everest, sinasabi niya ako yung problema. No? Kaya mga kotse ngayon, intelligent. Kaya ganyan karami, may dumadating pa. Puro Everest. No? Pero mabilis sila gumawa. Entertaining ka. Tapos, yan. Puro Everest. Sa loob. Hanggang loob yan, malalim. Ayan. Malalim yan, malalim. Alright. Ano, plug and play. Every 5 years, naisira yan. Depende sir sa Depende. ano rin po, na gumagamit din sir. Kaya pala medyo sumisipol siya ng konti. Yan, oo. Nag-iiba yung tunog. Mga kotse ngayon. Intelligent na, tsaka sensitive. So yung fog lamps, hindi na natin anin yun. Nakalit ko din sir. Oo, pinalitan ko ng mga mumurahin online lang. Eh parang, binabato kasi sa code eh. Pag nagpalit ka ng LED sir, lalabas sa PCM yun sir. Body control mode. Okay lang ba yun? Okay lang yun. Okay lang naman daw yun. Kasi naka-LED na. Ang orig nito walang LED. Tapos na to sir. Ganun kabilis ah. Para sir. Nakatanggalin ko ba ito? Ayos. Kung scan lang, may labor ng 1,000. Siyempre, lahat naman ng scan may ganun eh. May labor talaga. Pero mura na yun, 1,000. Normally, 1,500 to 2,500. Pag home service, 3,500 pa nga eh. So, ayan. Nakakabit na lang. Ni Kuya. Finished product. Yan. O, diba? At least may makikita kang iba. Namumula-mula. Black and red kasi. Tapos, scan na lang. Scanning na lang ata. Ito. I-scan na ni Kuya. Diyan na rin yung suicide. Ayan. Tapos scan na niya. Ito. Ayan. To check the codes or to clear the codes. Wala naman siya sinabi sa turbo hose. Powertrain may sinabi siya. PCM ba yun? PCM. Eh, hindi naman kami marunong kasi basa. Ito kasi pag mga expert, kabisado na nila. Saka kabisado nyo na eh. Yun ang maganda eh.
Balik ng balik every week kasi. So kiniklear ko lang ng kiniklear. Baka possible to boss. Ano Oo, baka nga. PCM eh. Power control module, tas fog lamp. Dalawa lang. Master closer. Ha? Walang lumalabas sa scanner kasi. Wala. PCM lang talaga. PCM. Oh. Ito, wala yung mga yun. Mas matindi yata yung scanner yun. Normal naman ito lumalabas. Marami pa nababasang iba. Kasi yung scanner namin, medyo standard lang. Ito, mga pang malulupit. Pero yan yan, pag scanning kasi yung pagbasa. Ayun sir. Ayan, Master closer. Ayan yun, ito hindi lumabas sa amin to. Dito PCM, PCM lumabas. Tapos under ng PCM po. Control sa turbo. Ayan pala yung PCM, yun yung turbo hose. Mass flow, ayan, mass airflow sensor sinasabi niya dito. Sa amin naman kasi, PCM lang yung sinabi. Pero hindi ko na maintindihan yung mga pinagsasabi sa babae. Oo. Nare-read ng sensor. So, i-clear mo na lang yan para mawala. Kasi okay na yun, diba? Yung ibang pula, wala yun. Dami niya, no? May clear naman yun sir. Ito yung usually na lumalabas. Ito pinto, yung ilaw. Ba't yung fog lamps hindi lumabas? Wala siya sir. Hindi siya lumalabas na. Ba't sa amin lumabas? Wala nga, no? Ayan. Tapos gagawin ka pa nila ng profile sa computer nila para warranty, tapos next time masira, at least meron ng record, alam mo na. So, parang doktor, diba? Pero maganda sa kanila yung pagbasa talaga, yan hindi na namin kaya gawin. Kiniklear na. Ayan. Although maraming lumalabas na pula, pero mga minor issues naman. Yung pinaka main talaga, yung buti dinala ko dito kasi talagang tansya ko iba na eh. Although kahit na wala nangyayari sa takbo niya, kasi bato ng bato yung check engine. So, tsaka naririnig ko nga, common issue yung turbo hose na yun. So, ayan. 47,000 tinakbo since 2018 yun. Palitin talaga yun. 5K plus 1K na, yan, scanning. Mura yun. Alright. Tapos na. Mga 15 minutes, tapos na. Galing. Ayun, lalim yung shock na to. So, ayos. Bayaran ko na. Tapos, maganda may card. Damage, 5,000. So, malaking bagay yung credit card. Kasi mas madali nga bayaran, no? Alright, tapos na. Ang bilis lang. Nakakatawa itong Dunamis na to. Thank you, Dunamis. I love you, actually. First start after fixing. Bam. Okay, wala na. Clear codes. Ay, sobrang saya ko. Sabi ni, dapat ko dalhin sa specialist. Kasi may duda na ako, hindi lang fog lamp yun. Doon nga sa scanner nila, hindi lumabas yung fog lamp eh. Ang tinuturo yung power train. Although lumabas din sa amin yun, yung PCM. So, yun pala yun. That notorious turbo hose. No? Alright, so uwi na ako. It's just 10:30. So, 30 minutes all in all. Ganun kadali. Holiday, daming tao. Inasikaso tayo agad. That's why I recommend this shop, guys. Kung may problema kayo sa mga Ford Everest ninyo. Ford Everest lang ata ginagawa nila. So, yan. You can drop by here. Asikasuhin kayo agad as you have seen. Alright, uwi na ako. Let's check on Charlie. Alright, so just got home, no? And Charlie is here. Ito na yung 124 natin. Binombahan niya. That's our compressor. Yan yung ginamit natin, pampintura nito. Madumi lang. So, binubuo na niya yung yan, yung mga kulang. Yung A-pillar. Yan. So, yung nakuha natin sa Taiwan. Pero, kailangan kasi niyang retukihin. Dahil putol-putol yung mga lock. Yan. Ina-epoxy para idikit. Pati ito, indoor card. Yung window mechanism, may binili na rin tayo sa Taiwan yan. Kakabit na rin niya mamaya. Para mabuo natin yung final piece, no? So, ayan. Tapos, papabulkanize ko na mamaya yung gulong dahil masyado malakas yung singaw nito. 1 week lang flat, total fat. So, right. So, yung Everest, no? Tuwa ako actually. Duda na talaga ako na iba yun. Hindi lang fog lamp yun eh. So, buti dinala natin dun sa shop, sa Dunamis. Thank you so much. Dali pumunta roon. I mean, asikasuhin ka. Kahit kung nakita nyo naman, sobrang daming tao. Daming customer. Holiday. So, right now, she feels better. Way better to drive. Nawala yung lag na sinasabi ko kanina. So, mas smooth na siya ngayon. Mas powerful. Mas mabilis ang pick up. And nawala na yung check engine. Kaya nakita nyo, kinlear na nila. And alam na nila yung diagnosis. Yung nakita pa lang nila, hindi na nga nila yung ni-scan kasi kabisado na nila yung mga sira ng Everest.
So if you're looking for a shop for Everest, head over to Dunamis. Asikasuhin ka. Sobrang ganda ng service. Alright, so that's the video for today. Thanks for watching. Two different levels, I cannot relate.